Magandang araw sa inyong lahat, klase. So ngayon ay ating tatalakayin ang kayarian ng salita. So meron tayong apat na kayarian ng salita. Una ay ang payak. So ano nga ba ang payak? Kapag ang salita ay binubuo lamang ng salitang ugat. So, ito yung tinatawag nating payak. Sabihin, wala siyang panlapi, wala rin siyang katambal na salita, o hindi rin inuulit. Ang halimbawa nito ay bahay, gunita, kamay, dagat, isa pa, saya, sayaw, kain, takbo. Yan ang ilan pa sa mga halimbawa ng payak na salita. Sabihin, wala siyang panlapi. Okay, susunod, may lapi. Ito ay salitang binubuo ng salitang ugat at isa o higit pang panlapi. So, ang mga salitang may lapi ay mayroong salitang ugat o payak na salita at mayroong isa o higit pang panlapi. So, meron tayong apat na uri ng panlapi. Una, number one, ang unlapi. Ang unlapi ay nasa unahan. Halimbawa nito ay ang ma, panlaping ma, panlaping ayan, panlaping ka, ayan, o panlaping ku, ayan. So halimbawa nito, ang salitang masaya. So ang panlaping ginamit ay panlaping ma at ang ating salitang ugat ay saya. Isa pa, mm, magaling. Ayan, magaling. Ayan. Ang panlapi natin ay ma at ang salitang ugat ay galing. Isa pa, ang salitang umalis. So, ang panlapi ay at ang salitang ugat ay alis. Okay, sunod. Ang gitlapi. So, ang gitlapi ay nasa gitna. Okay, halimbawa nito ay ang gitlaping gitlaping ayan. So, yan yung mga halimbawa. Halimbawa, salitang kumain. Okay, ang ating panlapi ay at ang ating salitang ugat ay kain. Sa pa, salitang
kinain. Okay. Ang ating gitlapi ay in at ang ating salitang ugat ay kain. So, malinaw po yun. Susunod tayo ay ang hulapi. Ang hulapi ay nasa hulihan. Halimbawa nito ay ang hulaping an, hulaping han, pwede rin ang hulaping in. Okay, halimbawa ng salita, kainan. Kaya ang salitang ugat ay kain, ang panlapi ay an. Okay, gandahan. Okay, ang salitang ugat ay han at ang panlapi ay han. Laruan. Ayan. Salitang ugat ay laro at ang panlapi ay an. Pinakahuli ay ang kabilaan. Kabilaan ay parehong nasa unahan at nasa hulihan. Okay, so halimbawa nito ay nagkainan, nagtakbuhan. Okay. So yan po yung apat na uri ng panlapi. Okay? So, malinaw po yon. So ngayon, ito yung mga ilang halimbawa pa ng mga salitang may panlapi. Umalis, nagtakbuhan, tinulungan, pinaglaruan, nagsitulugan. Sunod po tayo ay ang tambalan. Ito ay mga salitang pinagsama para makabuo ng isang salita. So, dalawang salita na pinagsama upang makabuo ng isa pang salita. So, may dalawang uri tayo nito. Una ay ang tambalang nananatili ang kahulugan. Sabihin, bagamat pinagsama ang dalawang salita, ay nananatili pa rin ang kahulugan. So, hindi nagbabago. Halimbawa nito, ang bahay plus kubo, bahay kubo. Anak plus pawis ay anak pawis. Pamatid plus uhaw, pamatid uhaw. So, bagamat pinagsama ay hindi nagbago ang kahulugan nito. So, ikalawa ay ang tambalang nagbabago ang kahulugan. Okay. Bahag, hari, hampas lupa. Okay. So, ang bahaghari ay binubuo ng dalawang salita. Ang bahag plus hari. So, ito ay dalawang salita na magkaiba ang kahulugan. Ang bahag ay sinukasuotan, ang hari ay ang namumuno. Pero kapag pinagsama natin, na bahaghari lang ibig sabihin ay rainbow.
Ayan, rainbow. Ibig sabihin ng rainbow. O hindi, yung salitang hampas, hampas, plus lupa. Ayan. Bago rin ang kahulugan, naging walang silbi o walang kwenta. O ilan, isa pa, yung tainga plus kawali, nagiging taingang kawali. Ibig sabihin ay nagbibingi-bingihan. Okay? So, yun po yung mga halimbawa. Okay? Isa pa, yung lechon plus kawali, lechong kawali. So, ito yung tambalang nananatili ang kahulugan sapagkat hindi ito nagbago ang kahulugan. So, malinaw po yun. Susunod tayo ay ang inuulit. So, inuulit ang salita kung ang kabuuan nito o ang isa o higit pang pantig sa dakong unahan ay inuulit. So, inuulit yung salita. So, may dalawang ulit tayo ulit nito. Ang pag-uulit na ganap, ibig sabihin, inuulit ng buo yung salita. Halimbawa, gabi-gabi, isa-isa, dahan-dahan. Pag-uulit na di ganap, ito yung maaaring nauulit ang unang pantig o yung ikalawang pantig ng salita. Iiyak, bali-baliko, tatakbo, takbo. So, yun po yung halimbawa. So, yun lang at maraming salamat sa pakinig.